The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Dito po sa ating minor basilica, isang bagay na marami po ay yung mga answered prayers. Hindi po ba? Answered prayers, mga himala. Simula po nung ma-assign po ako dito, dami ko na pong naririnig na kwento. Halimbawa po yung mga humihiling po ng mga promotion, sinasabi po, luluhod pa lang dito sa mahal na ina, tinatawagan na ng kumpanya. Dami po nga naririnig na kwento. Gaya din po ng kwento nung isa nating deacon. Meron lang po dito na Indonesian na nag-pilgrimage. Sinabihan niya na magdasal sa mahal na ina. After 1 year, nagkaanak na. Dami po talagang kwento. Mas lalo na po pag mapunta ako sa ibang lugar, malaman nila, naka-assign ako dito sa Banawag, magkukwento na po yan. Tulad lang ng isang pinsan ko, kinukwento niya yung kanyang kaibigan na isang kapitan sa Bulacan. Sobrang blessed sila sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo. Lahat daw ng truck, ipinangalan sa ating mahal na ina, Our Lady of Manawag. Patapos, nung nagpagawa ng bagong bahay, nagpalagay din ng imahe ng ating mahal na ina. Napakataas, lampas tao. Sobra yung mga talagang mga nagiging deboto. Pero isa po sa nakakatuwang kwento, yung sikat po na kwento po sa amin, yung kwento ng isang matandang pari. Kung saan po, mayroon daw pong sumusulat sa ating mahal na ina, sumusulat dahil meron silang prayer request. Doon po sa kanyang prayer request, ang nakalagay po doon, sabi niya, "Mama Mary, pwede po ba magkaroon na ako ng boyfriend na Amerikano?" Medyo matindi, di ba? So, yun yung kanyang prayer request. Tapos, kwento po, mga after 1 year daw, nakita na naman nila yung sulat kasi pareho yung pangalan na nagpapasalamat. "Mama Mary, maraming salamat. May boyfriend na ako Amerikano. Kaya lang, bakit negro?" Napakarami po talagang kwentong himala po. Mga answered prayers dito sa ating minor basilica, dulot ng ating mahal na ina. Pero isang kakaiba pong nangyari sa akin nung binisita po ako ng aking kaibigan. Binisita ako ng aking kaibigan, kami ay nakapagkwentuhan, at bago kami magkahiwalay, naalala ko, wala pa nga pala siyang anak. Wala pa silang anak. Magkaedad po kami, kaya po sa tingin ko, medyo mahirap na, mas lalong mahirap na magkaanak. Dahil po sa edad po namin, parang talaga mas imposible na. Nung maalala ko po yun, nabanggit ko sa kanya, wala ka pa nga palang anak, pero naandito ka, bumibisita sa ating mahal na ina. Isa po siya sa deboto ng mahal na ina. Ang sagot lang po niya sa akin, naniniwala siya sa God's will. Naniniwala siya sa God's will.
Alam niyo po, sa tinagal-tagal ko dito, ngayon ko lang po ako naka-encounter. Naka-encounter po talaga ng isang deboto na hindi po natugon ang kanyang panalangin. Isang deboto na hindi natugon ang kanyang palangin. Kaya po ako'y namangha. Actually po, na magkahiwalay na kami, ako'y nag-iisip pa. Sabi ko, ang galing naman na kahit hindi binigay sa kanya yung kanyang pinakamimithing panalangin, na andit pa rin siya, bumibisita sa ating mahal na ina. Malakas pa rin ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Nakakatuwa po, hindi po ba? Kaya kahit po nung magkahiwalay na kami, pinag-iisipan ko pa rin. Sabi ko, ang galing naman. Mas lalo na po sa panahon ngayon, hindi po ba? Minsan, gusto natin maging deboto lamang pag natupad yung hinihiling natin. Pag nakuha natin yung hinihiling natin, Lord, magiging malapit lang ako sa iyo pag binigay mo yung gusto ko. Di ba? Minsan ganyan tayo. Mas maniniwala lang ako sa iyo kapag binigay mo yung panalangin ko. At yan nga po yung makikita natin sa ating ebanghelyo. Hindi po ba, kung natatandaan nyo, ngayon po ay kapistahan ni Santo Tomas, apostol. Kaya po tayo nakapula ngayon dahil halos lahat po ng apostoles ay naging martir. Kaya po pula ang suot po natin ngayon dahil pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas, apostol. Kung saan po makikita natin sa ebanghelyo, hindi po natin malaman kung bakit absent si Saint Thomas nung nagpakita yung ating Panginoon. Absent po siya, hindi natin ko alam kung ano ang dahilan, pero wala po siya nung nagpakita ang Panginoon. Kaya nung binalita na sa kanya ng mga kasama niyang apostoles, nakita namin ang aming Panginoon. Ano ang sagot niya? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita yung kanyang mga sugat. Hindi ako maniniwala hanggat di ko makita yung kanyang mga sugat. Minsan po tayo, ganyan po tayo, hindi ba? Hindi ako magsisimba unless makuha ko yung prayers ko. Magiging close lang ako sa ating Panginoon pag nagkaroon ng himala sa buhay ko. Magiging deboto lamang ako pag matugon ang aking panalangin. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Anong sinabi ng ating Panginoon kay Santo Tomas? Mapapalad ang mga hindi nakakakita pero naniniwala. Hindi po ba? Pero sa mata kasi natin dito sa lupa, parang pwede nating sabihin, ang blessed naman ng taong yon, tinutugon yung kanyang mga panalangin. Kaya tumitindi yung kanyang kapit sa ating Panginoon. Ang swerte naman ng taong yon, tinutugon yung kanyang mga prayers, blessed na blessed siya sa buhay. Kaya kay Lord, close na siya. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, sino ang mas mapapalad? Mas mapapalad kahit hindi nakikita ang Panginoon pero naniniwala. Ang mas mapapalad kahit walang himala sa kanilang buhay pero matindi ang kapit sa ating Panginoon. Hindi po ba? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sino ba ang mas mapapalad? Mapapalad kahit hindi binibigay yung prayers. Matinding-matindi ang kapit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ng Ebanghelyo. Sana po yung ating pananampalataya ay hindi nakabase kung matutugunan ba yung ating prayer intention o hindi. Dahil kumbaga, ano ba ang mahalaga? Yung regalo o yung nagbibigay ng regalo? Magiging close lang ba tayo sa nagbibigay ng regalo kapag nakatanggap tayo ng regalo? Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? May regalo o wala, mapapalad ang naniniwala, ang kumakapit sa ating Panginoon. Sana po hindi tayo masubukan dito. Sana po kahit anong mangyari, ang kinakapitan natin ay ang kalooban ng Diyos. God's will. Ibigay man o hindi, kakapit at kakapit ako sa ating Panginoon.
Sana po ito ang ating ipanalangin sa misang ito. Makatanggap man tayo ng regalo o hindi. Matugunan man ang ating personal intention o hindi. Magkaroon man ng himala sa ating buhay o hindi. Sana po piliin natin ang pinakamahalaga, ang mas mahalaga, ang nagbibigay ng regalo. Kahit walang regalo, basta buong buo ang aking pananampalataya sa ating Diyos. Sapat na ito sa buhay ko.